Alright, magandang hapon o magandang araw sa lahat ng mga Pilipino. Kumpirmado, kumpirmadong may namatay sa pagsugod ng mga pulis sa compound ng KOJC. Listahan ng bilang sa pagsugod sa KOJC na nadagdagan na naman at hindi natin alam kung ito na ba yung last or may susunod pang pagsugod ng mga puwersa ng mga pulis. Dahil sa ngayon hindi pa na huli, hindi pa nakita si Pastor Apollo Sikibuloy. At hindi pa natin masigurado kung hindi na ba ito maulit. At pakinggan natin ang mga balita tungkol sa mga pangyayari kanina lamang. Dead on arrival ang isang matandang lalaki matapos umano itong namatay dahil sa matinding tensyon kanina Bombo Dennis at ang mga kabombo as of 5 a.m. nung pumasok ang mga kapulisan o ng otoridad dito mismo sa Kingdom of Jesus Christ compound, no? May isang matandang lalaki na inatake umano and naging dahilan ng kanyang pagkamatay ay tawag nito ay dahil sa pag-atake or dahil sa pag-atake ng kanyang puso, Bombo Dennis, or cardiac arrest to be exact, Bombo Dennis. And dahil dyan Bombo Dennis, nanawagan ngayon ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, no, na tapusin na ang operasyon ng ating kapulisan o ng ating mga otoridad. Pero nanindigan si Police Brigadier General Torre III na hindi matatapos at hindi sila aalis dito sa Kingdom of Jesus Christ compound until tomorrow, not unless na hindi susuko si Pastor Apollo Kibuloy. Actually, Bombo Dennis at mga kabombo, hindi na sila umano gumamit pa ng sniffing dog kasi wala naman din daw epekto yun. So, ang ginagamit nila ngayon to detect, no, kaya may mga thermal scammer sila and at the same time, may radar silang ginagamit, Bombo Dennis. Actually, kanina nga sabi ni General Torre na may time ngayong hapon, probably or mamayang gabi, na isasama nila sa loob ang mga media para makita daw umano ng media ang sitwasyon doon sa loob. Actually, hindi na nila binabawalan pa yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na magsagawa ng protesta doon mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. And regarding naman doon sa mga impormasyon o mga detalye o balita na kumakalat ngayon sa social media na may 7 umano na namatay, no? Dito mismo sa Kingdom of Jesus Christ, sinabi ng tagapagsalita or spokesperson ng PRO 11 na si Police Major Catherine De La Rey na hindi totoo o walang katotohanan na 7 ang namatay. Kasi nga, actually, nung tinanong natin sa exclusive kanina, Bombo Dennis at mga kabombo, sabi niya na hinahanap din daw actually nila, no, na mailabas yung 7 mga patay na katawan, pero dahil nga hindi naman totoo, so hindi na nila ito pinatulan pa. So yun lang, isa pa lang, no, ang confirmed na namatay, Bombo Dennis, at dahil sa cardiac arrest yung reason ng kanyang pagkamatay, Bombo Dennis. And regarding naman ito, sinabi naman ng opisyal na si De La Rey Pared na hindi pa nila nakikita ang nasabing bangkay ng matatandang mga lalaki. And then una nang pumasok ang PNP ambulance sa KOJC compound kanina na nakaantabay lamang sa labas sa kasagsagan operasyon. Makikita mo dito sa aking likod, Bombo Dennis at mga kabombo, kanina pa itong madaling araw actually na naka-standby, no, ang ating mga kapulisan. And as per General Torre, hindi sila aalis, actually shifting lang, no, yung nangyayari dito. Palitan lang yung ating mga kapulisan dito na nakadeploy mismo sa labas ng KOJC compound kasi nga mainit, no. So mamaya aantayin din natin yung impormasyon o mandate mismo ni General Torre na pwede nang pumasok sa loob ang media para makita din daw umano
ang sitwasyon. Now, dagdag na lamang Bombo Dennis, no, at mga kabombo, kanina sinaway ng mga miyembro ng KOJC ang umano binigay ng mga pagkain, no, dito sa mga personahe or mga kapulisan na dineploy. Kasi nga masyado daw cheap, hindi daw afford umano ng ating gobyerno. Yung mga binigay lang kasi dito is saging, itlog, tsaka tubig at tsaka apretadang manok, Bombo Dennis at mga kabombo. So kanina sinaway nila dahil nga umano masyado daw parang pobre daw umano, no, ang or hindi afford ng ating gobyerno na masustentuhan ang ating mga kapulisan na andito nakaantabis mismo sa Kingdom of Jesus Christ compound. Bombo Dennis, how's that? Okay, sige, pakinggan natin ang naging pahayag dyan, no, at pakikipag-ugnayan ninyo kay General Torre ng Police Regional Office 11. Na ito. Hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya isasama ko kayo para makita nyo rin. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, how positive are we nga naagad si Pastor Apollo Kibuloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila may isang lugar dyan na talaga namang nagsisignal pa si Carlo Katiil ng ganun, sabay biglang may babagsak na maghihimatay. So yung sinasabi Naman totoo eh. Kitang-kita naman kanina sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Katiil, sabay bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng mga kalokohan? Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakikita natin. Ang una natin ngayon ginagawa is scan lang. Ini-scan pa natin. Inaalam lang namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong taguan sa loob ng 30 hectares of property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kami makapagtrabaho na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So paano yan? May mga tao tayo dyan. Wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1/4 ng ating na... Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na to. Magpapaguran muna kami rito hanggang sa mai-realize siguro ni Pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam nyo, nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga kwarto ng mga bata. Pero na yung mga May bata, mga sir. pictures pa ang mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. At yan ang naging pahayag, no, ni Police Brigadier General Torre III, ang Regional Director ng PRO 11. Bombo Dennis at ang mga kabombo, dinagdag din or sinabi din ni General Torre na the PNP shall enforce the law without fear and favor. And kanina din sa pagpasok ng ating mga kapulisan dito mismo sa Kingdom of Jesus Christ, sinabi din kanina ni Police Brigadier General Torre III na may mga kwarto ng mga babae, batang mga babae na nakaharap mismo doon mismo sa kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy kasi nga may mga sabi-sabi din daw dito na every time na gusto ni Pastor Kibuloy ng babae, diretso niya lang daw ipipinpoint kung sino umano yung papapasukin niya doon sa kwarto niya. Pero atin pa yung bine-verify Bombo Dennis at ang mga kabombo, no? Kasi nga nanindigan ang Kingdom of Jesus Christ members na hindi rin sila aalis dito mismo sa loob ng Kingdom of Jesus Christ kasi nga kanina may mga actually hindi na mabilang yung mga tension kanina dito Bombo Dennis, no? And yun nga, nanindigan sila na hindi sila aalis dito kasi may mga impormasyon din na na-receive tayo na hindi rin umano aalis ang ating mga kapulisan dito until tomorrow as per General Torre unless na hindi nila makikita si Pastor Apollo Kibuloy kasi nga may info talaga sila na andito mismo sa loob. Si Pastor Apollo Kibuloy kasama na yung iba pang apat na may mga kasamahan niya na may 1 million pesos din na patong sa ulo, Bombo Dennis. Okay, isang tanong lamang, Bombo Danica. Yung kanina, ibinabanggit ni Binibining Lorraine Badoy na people power o yung pag-rally nila o ano pa mang pagkilos, tuloy ba ito? At
sabi nila sa Palasyo Malacanang, pero pinuntahan ng Bombo News team yung area dyan sa Palasyo Malacanang. Wala naman namataan tayo so far na mga grupo ng mga tao at may mga naglalakad pero hindi naman ito grupo-grupo, Bombo Danica. So ano ito, tuloy ba yung kanilang sinasabi na pagkilos dyan sa may Palasyo Malacanang, Bombo Danica? Yes, Bongo Dennis, no, yung info na yan din, inaantabayanan din natin yan kasi nga yung mga tao dito, yung mga members mismo ng KOGC compound, galing pa yung iba sa mga malalayong mga lugar and lumiretso dito matapos nilang malaman yung mga information na nagkakagulo dito mismo sa KOGC compound. Siguro yung mga information na or yung sinabi mismo kanina ni Dr. Lorin Badoy na susulong sila mismo, no, doon sa Malacanang. Busy kasi sila masyado dito kasi Bongo Dennis, yung mga miyembro dito mismo ng KOGC compound nagpapalitan din para rin nagsishifting gaya ng ating mga pulis na nakadeploy mismo dito sa KOGC compound. Sige. Ay, si Bombo Victor, may katanungan din. Bombo Vic? Bombo Danica, pwede mo bang ilarawan sa amin kung gaano katensyonado ngayon dyan as of 12:16 ng tanghali? At kanina nga ay marami ang nagrereklamo na kesyo tinitirgas daw sila nitong Philippine National Police. Yes, Bongo Vic, no, and mga kabombo, regarding naman sa info na yan, actually, may manakuha tayong mga impormasyon since kaninang madaling araw pa tayo dito. Nung time daw na pumasok ang ating mga kapulisan dito sa KOGC compound, binigyan umano ng 30 minutes ng kapulisan ang mga miyembro ng KOGC na makapag-set up sila or kung saan sila pwedeng pumwesto. And according sa KOGC members, hindi daw umabot umano ng 30 minutes yung palugit na ibinigay sa kanila ng mga kapulisan. 15 minutes only and tinapunan na daw sila umano ng tear gas. That is why sabi nila may 7 na daw na namatay ngayon dito mismo sa loob ng KOJC compound. Bo Danica, nababanggit kanina noong TV network ng naturang Kingdom of Jesus Christ. Alam naman natin kung ano yun. Nababanggit nila na hindi daw pinapasok nila yung mga pulisya na naghahatid ng pagkain doon sa kanilang mga tropa. And batay nga sa report mo, hindi pinapasok nitong Kingdom of Jesus Christ itong PNP dahil sinasabi nga na cheap itong pagkain na ibinibigay nila. Gaano ba ito katotoo, Bombo Danica? Well, actually, Bongo Dennis, yung mga pagkain binibigay, intended only for the PNP personnel. Yung mga pagkain na kinukonsum ng mga members ng KOJC, iba yun. Doon mismo sa loob ng gagaling yun na Bongo Dennis.